Alright mga kamix, panibagong vlog ko na naman ito. So gumawa ako ng busina ngayon. So dinala ito sa akin. Ayan, Motopus ang brand nitong motor na ito. So medyo may kalumaan na. Ayan o. So ang ano pala nito, dinala sa akin dahil walang busina. So dati na itong busina na ito mga kamix, yung ginawa ko lang dito, yung connection. Ayan, may dala ng relay yung may-ari. Tapos ayan, nilagyan ko na siyang connection. Tapos pagdating dito sa taas mga kamix, ayan, itong busina na ito. So ang ginawa ko dyan, nag-soldering ako mga kamix. Sinusoldering ko yan pati doon sa kabila. So ititip ko na lang ito mamaya. Tapos yung connection natin, ayun, kaya tinap ko na siya para mabilis yung vlog natin mga kamix, no? So dito tayo sa relay. Ito naman yung importante dito eh. So kung mapapansin niyo yan, apat na wire lang yan. So ito yung 30, 87, 86, 85. So ito mga kamix, ito yung papunta sa positive. Itong wire na ito, yung kulay pula. So pinadaan ko na lang siya dito sa ilalim at lumusot siya dito. Ayan, so ito yun, yung mayroong fuse. So nilagyan ko siya ng fuse mga kamix, no, kahit papano. Puputok siya dyan kung may ano man, mag-ground man siya. So puputok siya, hindi siya pupunta dito. Kaya nilagyan ko siya ng fuse. So yun na yung connection natin sa relay na number 30. So ito yung number 30. So ito naman yung kabila mga kamix, so kulay blue. Ayan, yung kulay blue. So ito yung number 87. So ito yung pumunta dito sa ating busina. Ayan, sa taas. Yung connection ng isang wire dyan, yung papunta doon sa ano, number 87, ito siya. Ayan. Tapos ito namang wire na yan, pababa dito. So ito po yung papunta ng ground. Ayan. So kailangan kasi ng busina natin may ground yan. So itong ground na to, hindi na ko kumuha dito banda sa body niya dahil puro kalawang na. So ang ginawa ko, kumuha ako dito sa battery. Ayan, nakarikta na siya sa battery yung ground niya para mas maganda. Buong buo yung ano niya, hindi maglulos connection dahil pag dito natin itatap, so makita nyo naman puro kalawang. So wala na, hihina yung ground pag dyan natin ilagay. So ito naman yung 85 at saka 86. So bali itong wire na to mga kamis, kaya kung makapansin niyo yan, ayan o, may saksakan siya dito. So ito yung dati niyang wire sa busina. So dito yan o, kakabit dyan. So dyan sa dati. So ang 85 at saka 86 mga kamix, dito ko siya tinap. No, dito ko siya tinap. At kahit magkapalit man yan, 85 at saka 86, okay lang. Ang importante, yan, maitap natin dyan sa dati niyang wire ng busina. So yan lang yung connection natin. Yan, ulitin ko. Ang number 87 na, number 30 ng relay, papunta sa battery, positive. So may nilagay akong fuse, okay? Yan, may nilagay akong fuse mga kamix. In case man na may dumikit dyan connection, puputok siya doon. Tapos itong number 87, ito yung pumunta sa isang busina natin dito sa isang terminal. Tapos nakaparallel yung connection ko nito, papunta doon sa kabilang busina din. Kasi dual horn ito mga kamix. Tapos itong 85 at saka 86, ito yung nakakabit sa dating wire ng busina. So yan na yung connection niya mga kamix. So ngayon, titestingin natin. So hindi ko pa pala ito na-fix. Ayan, maluwang pa yan. Ayan. So tapos ko na ito. Ayan, ayusin ko na lang itong posisyon niya, kung saan ko man siya ilagay ng maayos. So ngayon, testingin na natin to kung may tunog na ba. So ayan, naka-on pala to. Naubos na yung battery. So ayan, naka-on na yung susi natin. Try natin. So tingnan nyo mga kamix, gumagalaw siya. Oh, so ibig sabihin, ayan, kung narinig nyo naman may tunog. Ayan o. Ayan, businahan na natin. So yun yung tunog niya mga kamix. So kailangan kapag nagkabit tayo ng dual horn na ganitong klaseng busina, gumamit tayo ng relay para mailabas niya yung tunay niya tunog niya kapag mayroong relay. So ganito lang ang magkabit ng relay sa busina mga kamix.